kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan, handang isip. Sabay-sabay na babangon, sama-samang nahon, ihanda ang sarili sa hamon. Muslim, Kristiyano, katutubo, isang hanggarin san patungo, ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan, handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa Ay may lakas, eto na ang new normal, online learning at modular, di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base, yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to, lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong isang mundo. alang-alang natin ang ating kaligtasan sa bawat oras at panahon, magpakailanman hangad palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara, tayong lahat sabay-sabay, Pagkakaisa ay may lakas, eto na ang new normal, online learning at modular, di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base, yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to, lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Magandang hapon, ngayon ay ika-22 ng Abril taong 2021. Kasama ang buong pwersa ng mga district at school information officers. Kasama rin ang mga campus journalists at school paper advisors sa buong dibisyon ng Sarangani. Sa ngalan ng ating Schools Division Superintendent, Hildo Chief Esqueda CEO6 at Assistant Schools Division Superintendent, Diriksa Ilan para ako sa Legisay. At sa ngalan ng ating SGOD Chief, Maria Shirley M. Cardinal, at CID Chief, Donna Espanes, ako po si Annie Rose Ramirez Giorgio. Pagbasa pa rin ang pinakaunang hakbang upang magkaroon ng kakayahan ng mga mag-aaral na matuto sa iba't ibang asignatura, lalo na ngayong self-learning ang pamamaraan ginagamit natin ngayong may pandemya. Kaya naman, patuloy na pinayayabong ng Dibisyon ng Sarangani ang Read at Home program. Sa Salakit, 29 na volunteer ang kaagapay ng mga guro doon sa pagpapatupad ng Read at Home program. Narito ang buong kwento mula kay Insider Roxanne Ida Vidal. Sa panahon ng pandemya, maraming pagsubok ang naranasan ng bawat paaralan sa buong bansa. Sa nakaraang pagbubukas ng klase, ang iba't ibang paaralan ay naghanda upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral.
Isa na rito ang Domnar Lopez Copada Integrated IP School sa pagsulong ng edukasyon laban sa pandemya. Kagawian na ng mga kaguruan sa nasabing paaralan ang maagang paghahanda ng mga learners activity sheets na ihahatid ng mga volunteers, kagawad, chieftains sa istasyon kung saan naghihintay ang mga parent leader na nagsisilbing tulay sa paghahatid ng maayos ng mga las sa kanilang kabahayan. Sinisigurado ng mga kaguruan na nakakarating ng maayos ang mga las sa mga bata. Isa lamang ito sa karaniwang nangyayari sa araw-araw nilang pakikibaka. Kaayo ang tabang na nagkahiusa ang mga stakeholders sa atong eskwelahan sa paghatod o pagbalik sa learning activity sheets. Kay dire makita nato ang paghiusa o pagkinabangay alang sa kalambuan sa mga bata o sa tulunghan. Sa likod nito ay maraming kaganapan ang ginawa ng mga kaguruan upang matugunan pa ang pangailangan ng bawat mag-aaral. Kabilang na dito ang innovation ng kindergarten na kwentuhan at palaro sa komunidad. Sa pangunguna ng kanilang vice presidente sa Parent Teacher Association na si Ginang Virginia Tay. Sa bawat sityo ay may mga parent volunteer gamit ang children's contextualized big books. Nahihikayat ang mga magulang na magpabasa sa kanilang mga anak sa kanilang libreng oras galing sa pagtatrabaho o pagsasaka. Tinuruan at ginabayan sila kung paano at ano ang mga estratehiya sa pagturo ng beginning reading sa kindergarten sa pangunguna ng kindergarten teacher na si Zimaira Igidat. Ani nga programa aron malingaw ang mga bata ug makatuon sila bisag wala sila sa eskwelahan. Ug naaman pud mi learning materials gikan kay Ma'am Sem na dako pug tabang sa pagtudlo sa mga bata balay kay naaman sila schedule sa pag-story. Dugang paani dili lang miga pastori kun dili amo pud sila ginahatagan og oras para magdula para dili sila mapulan. Dako kaayo ni nga tabang kay pinaagi niini nakatuon sila unsaon pagbasa sa litra og daghan pang mga teknik sa pagbasa. Gumawa din ng aksyon ang reading warrior ng nasabing paaralan na si Teacher Ella May Redion upang matugunan ang mga mag-aaral na sa antas ng beginning reading, frustration at non-reader. Kasama nila sa pagtupad ng programang home-based reading tutorial ang mga chieftains, volunteers at mga magulang upang isagawa sa pamamagitan ng pagpapabasa sa komunidad at pagbibigay ng reading materials. Ang programang ito ay nagsisilbing gabay upang mataguyod ang serbisyong publiko kahit na sa panahon ng pandemya ay mabibigyan ng pag-asa ang mga batang porsigidong matutong magbasa. Sa kasalukuyan, ang programang Home-Based Reading Tutorial ng Domnar Lopez Copada Integrated IP School ay nakabuo ng grupong The Dreamers, na binubuo ng young professionals, junior high school and senior high school students. Sila ang nagtutulungan upang matugunan ang mga batang nahihirapan na magbasa. Our school envisioned that every IP learner are eager to read more, dream big, and soar high. Hindi rin nagpahuli ang ibang asignatura gaya ng science team na gumawa ng supplementary materials upang mabigyang linaw ang mga topiko na kailangan ng mabisang paliwanag. Samantala, nagsagawa naman ng diagnostic test ang chairman ng Mathematics Department na si Teacher Elmar Ayub, kaugnay sa Basic Fundamentals Operation in Mathematics upang malaman nila kung sino-sino sa mga mag-aaral ang matutukan at matulungan nila. Nagbigay sila ng mga mathematics flashcards at remedial activities. Nakatabang sa mua ang pag-tutor sa math kay mas napadali sa mua ang pag-answer sa last. Sa SLRC, kumukuha ng mga reading materials at iba pang kagamitan upang magamit sa kanilang pagtuturo. Ito ay nabuo sa suporta ng paaralan, PTA at iba pang stakeholders. Kasabay ng adhikain ng paaralan na ang bawat batang tribo ay dapat matuto, pinatunayan at sa pakikipagtulungan ng grupong Math Galing at The Dreamers na ang layon nito ay hindi lang pagtulong sa pagbasa, kundi dapat ding malaman ng mga bata ang kahalagahan ng pagbasa. Ito ay isa sa pundasyon tungo sa kanilang pangarap sa buhay. To inspire the IP learners to dream big,
focus, and have courage and determination to achieve their dreams. Patutunayan na ako, sila, tayo ay walang bibitiw. Sama-sama, tulong-tulong para sa katutubong edukasyon. Mula rito sa Domnar Lopez Copada Integrated IP School, ako ang inyong insider, City Jorana A. Ramirez. Kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Yuhu! Maraming salamat Insider Roxanne E. Davidad. Sa Famorcan Elementary School sa bayan ng Alabel, sa pagbasa pa rin nakatuon ang kanilang atensyon, lalo na sa mga nasa unang baitang. Ngayong may pandemya, community-based ang kanilang pamamaraan. At upang maengganyo mga kabataan at mga magulang doon na makibahagi dito, isang reward program ang kanilang inilunsad. Kung paano nila ito isinasagawa, alamin natin sa Insider Report ni Zena A. Batikan. Ang Famorcan Elementary School ay isa sa mga paaralan na nasa bukiring bahagi ng Alabel na matatagpuan sa bulubunduking barangay ng Pag-asa. Simple at payak ang pamumuhay ng mga tao dito. Salatman sa magagarang kagamitan, maging sa gamit pampaaralan, masisipag at matitiyagang nagsusumikap ang mga mag-aaral upang makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng kahirapan. Isa sa ipinagmamalaki at patuloy na pinagsusumikapan ng pamunuan ng paaralan ay ang husay at galing ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Sa katunayan, maraming mag-aaral ng Famorcan Elementary School ang nangunguna sa mga nakaraang kompetisyon sa larangan ng pagbabasa. Dahil sa pandemya, labis na naapektuhan ang mga reading programs na nais ipagpatuloy o ipatupad ng paaralan sa bawat klase. Makaraan ang isinagawang EGRA Arata Pre-Test Reading Assessment para sa mag-aaral ng Grade 1 na pag-alaman na maraming mag-aaral ang nahihirapan maging sa pangunahing kasanayan sa pagbabasa. Ang kahusayan sa pagbabasa ng isang mag-aaral ang simula na mapaunlad dito ang kanyang pag-unawa sa kanyang binabasa. Bilang sagot dito, ang pagbabasa ng mga mag-aaral ang pinakauna at pinakamahalagang advokasya ng punong guro ng Famorcan Elementary School na si Ginoong Jessie Mark V. Balabat. Reading is one of the most essential skills in order to address illiteracy and also to attain basic quality education as mandated by our department. Kaya nga, ito yung pinakamahalagang advokasya ko kasama ng aking mga guro ng Famorcan Elementary School na talaga namang tinutukan namin at binigyang pansin upang mabawasan ang bilang ng mga non-readers at frustrated readers ng aming paaralan. Ang Reading Progress and Parent Reward Program ay isang community-based reading intervention na sadyang idinisenyo ng Grade 1 teachers sa panahon ng pandemya. Ito ay upang patuloy na malinang ang kakayahan ng bawat mag-aaral sa unang baitang kahit pa hindi sila pumapasok sa paaralan. Sa programang ito, binibigyan ng individual reading progress portfolio ang bawat bata. Ang portfolio ay naglalaman ng mga pagsasanay sa pagbabasa. Ang mga magulang o ang guardian ay ginagabayan ng guro sa tamang estilo at paraan sa pagtuturo ng pagbabasa. Ngan kami rin kan lo. Kaguto din tapos lang ko la tirgo malagot dito. Katagi ma'am and sa portfolio ato pagbabasa siya kailan siya mga sounds, letra. In my heart and in my mind, alam ko how it is very probable to make readers out of my learners. Kahit nasa bahay lang sila. The key is yung active participation ng parents. Kung illiterate yung parents, yung siblings, relatives, there will always be someone. Itong reading progress portfolio, 3 years ko na itong ginagamit sa aking classroom. Dahil sa pandemic, hindi ko siya nagamit at first. Kaya naisip ko, dagdagan kaya yung reading progress ng parent reward to encourage active participation ng bawat household.
Ang stepwise reading progress assessment ay ginagawa sa bawat tahanan isang beses linggo-linggo hanggang matuto ang bawat bata na magbasa ng mag-isa. Sa pamamagitan nito, nasusubaybayan ng guro ang pag-unlad ng bawat bata sa pagbabasa. Ang sinumang sumalang sa initial assessment ay nakatatanggap ng school supplies at merienda upang mas lalo pang maengganyo ang mga kabataan na paghusayan ang pagbabasa. Ang bawat bata at magulang ay may matatanggap na reward o papremyo kapag ang bata ay nakababasa na pagkatapos ng programa. Nalipay mi kay kanang excited kay siya sa iyang pagbasa o naningkamot siya nga makabalo. Kay excited siya sa iyahang madawat. Sa pagbabasa, naroon ang pag-asa. Ngunit tunay nga namang mas mag-aalab ang pagsusumikap kapag ka may natutunan ka na may matatanggap ka pa. Walang pandemyang kayang pumigil sa masidhing paghahangad para sa karunungan. Ang mga mag-aaral, bawat tahanan, mga guro at kabuuan ng paaralan ay sama-sama at nagkakaisa upang maabot ng bawat mag-aaral anuman ang kanilang pangarap. At ito ay maiging sinisimulan sa pagsisigurong bawat bata nakakabasa. Dito sa Pamorcan, Readers ang Grade 1, Bida ang Kabataan. Mula rito sa Pamorcan Elementary School, ako ang inyong insider, Zaina A. Batikan, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Insider Zaina Batikan. Abangan sa ating pagbabalik. LR on Wheels lumarga na sa Upoy National High School. School Learning Resource Center mas pinagbuti sa buong dibisyon ng Sarangani. Alamin kung paano ipinagdiwang ng DepEd Sarangani Insider ang Earth Day 2021. Yan at iba pang balita dito lang sa DepEd Sarangani Insider. There's a place in your heart, then I know that it is love. And this place will be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cures of joy for giving. If we try, we should see in this bliss we cannot feel. Feel or dream, stop existing and start living. That it feels that always love's enough for us glory. So make a better world, make a better place. Heal the world, make it
make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make it a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. We at the Department of Education sincerely thank all the organizations and individuals who rallied behind us and supported our mission to deliver education amidst this terrible pandemic. Indeed, it will take an entire nation to raise our children, and in that endeavor, we thank all of you, parents, teachers, personnel, our partners, stakeholders, and all of you for believing and keeping faith with us amidst these challenges. And this is for the future of our country and our children. Your continued support serves as an inspiration for us to further fulfill our duty and overcome all these varied challenges. Together, let us heal and let us triumph as one. Tayo ay nagbabalik. Ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Parami na ng parami ang paaralang nagpapatupad ng inobasyon ng dibisyon ng Sarangani na LR on Wheels. Dito sa Maitom, unang nagtaguyod nito ang Upon National High School. Naging abala naman ang mga paaralan sa Sarangani sa pagsasaayos at paghahanda ng kani-kanilang School Learning Resource Center. Isinagawa kasi nitong nakaraang 2 linggo ang Search for the Most Functional SLRC. Ang detalye ng mga pangyayaring ito sa Roundup Balita ni Insider Penelia Quaresma. Dapat tabakan diri Sa Upo National High School kung saan pahirapan ang pag-access sa internet, nagkakaroon pa rin ng pagkakataon ang mga mag-aaral na maranasan ang pagkatuto sa pamamagitan ng LR on Wheels ng DepEd Sarangani o Learning Resources on Wi-Fi Hub for Expanded E-Learning in Sarangani. Ang Upo National High School ay ang unang paaralan sa Makima Cluster na nagtaguyod ng kanilang sariling LR on Wheels. Nang mabalitaan ang programang LR on Wheels at ang mga kwalifikasyon upang makapagpatupad nito, nagsagawa sila ng survey upang matukoy ang bilang ng mga mag-aaral na may gadget. There is no internet connectivity in UPU. We have 245 students and 72 of the students have gadgets. Bilang karagdagan, bumubuo rin sila ng isang pamamaraan upang payagan ang higit pang mga mag-aaral na maranasan ang nasabing teknolohiya gamit ang mga tablet na natanggap ng paaralan sa pamamagitan ng DepEd Computerization Program. The school has 50 tablets issued by the department through the Computerization Program. Isa ang grade 9 learner na si Rollart Naz A. Acosta sa nagpasyang lumahok nang ang kanilang paaralan ay nagpatupad ng LR on Wheels. Sa LR on Wheels, kay mas nagdali na siya sa mua kay dito pwede na ka mag-answer, di na ka magpalit og ballpen, papel.
Naana po tong mga video nila na dili na kanang discuss kay naa na dito. Murag mas nakatanggal pag stress siya kay isa sa module dati. Mas daghan pa og buhatonon. Mag-chat pa ka sa teacher, mangutana ani. Dito naana naka-video, naka-explain og mas makatipid pud mi sa among gastuson. Pati ang guro ay nasasabik sa programa. Lahat sila sumailalim sa workshop tungkol kung paano patatakbuhin ang programa. Ang guro ng senior high school na si Jason E. Doctor bilang isang pagkakataon upang malaman kung paano inihahanda ang mga interactive na aralin at maranasang magpatupad ng isang e-learning program. It is our first time. So it is our first time na magkaroon ng ganito na modalities. Talagang we have to cater it and we have to embrace it because this is yun nga nilalagay namin sa utak namin para sa batang upo. Hindi po para sa amin na teachers, kundi po para sa kanila. So it is actually hard as it is. But then again, through faith na lang and para sa learners na iniisip namin, naging madali na siya as we go through the process of this LR on Wheels. Samantala, sa loob ng halos 2 linggo, inikot ng mga education program supervisor at iba pang mga kawani ng dibisyon ng Sarangani ang buong probinsya upang bisitahin at matukoy ang pinaka-functional na school learning resource centers. Layunin nito na mapaunlad ang pagtitipon, pangangalaga at pagpapagamit ng mga learning resource sa mga mag-aaral. Kanya-kanyang pagpapaganda ng kanilang mga SLRC ang iba't ibang paaralan. Nakasentro naman sa kung paano nakikinabang ang mga mag-aaral at mga magulang sa SLRC ang mga evaluator. Ginagawa natin ang search for the most functional school learning resource center sa Division of Sarangani. Of course, to identify who are the learners that utilize our learning resources. We also have to know how functional our SLRCs in the whole province of Sarangani, whether it is online, offline, or in a printed material. And the criteria of the most functional SLRCs is the inventory. So we are looking into the learning resources in which it was may na inventory na siya and then nakatalog na rin, so that if one teacher or parents will go to the center, they just have to click sa ating mga DCP project. So we combined the SLRC with the DCP project and also the Read at Home program, because we believe the Read at Home program is not effective if the materials is not also utilized from our SLRCs. At the same manner, with our school-based management, makikita natin how the school planned how to gather more materials, paano sila nagplano para makuha nila, ma-manage nila ang ating learning resources, looking for partners so that our learning resources is utilized. Mayroong iba't ibang kategorya ang pagpili ng pinakamahusay na SLRC. Ito ang small, medium at large schools. Ibang kategorya naman para sa mga nasa malalayong puok o geographically isolated and disadvantaged areas. Hindi man kasama sa patimpalak, binisita ng Learning Resources Development and Management Supervisor Judith Alba ang James Alfred Strong Integrated School. Ayon sa kanya, ang SLRC ay hindi para sa contest, kundi para sa mga kabataan. Ito ang Roundup Balita ngayong linggo. Ako ang inyong insider, Finelia Quaresma. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Insider Finelia Quaresma. Ang COVID-19 pandemic ay nagpakita sa atin ng kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Tayo pa rin kasi ang apektado sa mga ginagawa nating pagkasira nito. Ang buwan ng Abril ay itinalaga bilang National Earth Month sa bansa at ngayong araw mismo, April 22, ipinagdiriwang sa buong mundo ang Earth Day. Ang DepEd Sarangani Insider ay nakilahok sa gawain ito. Narito ang ating Special Insider Report. Marahil hindi ko na kailangang sabihin pa
na tayo, ang tao. Tayong mga tao ang dahilan ng pagkasira ng mundo. Silipin lamang sa earthengine.google.com/timelapse. Masasaksihan natin ang mga pagbabagong pinagdaanan ng mundo sa mga nagdaang dekada. Ang pagkatunaw ng yelo sa Columbia Glacier sa Alaska, kasabay ng paglawak ng mga minahan sa Canada, at sa Chile. Ang pagkaubos ng mga kagubatan sa Madagascar, sa Bolivia, at sa Brazil. Mga bushfire sa Australia. At urbanisasyon sa China. Myanmar. At syempre sa Pilipinas. Isa lang ang mensaheng hatid ng mga ito. Habang ang tao ay tumarami at habang ang ekonomiya ay umuunlad, unti-unting nasisira ang mundong ating tinitirhan. Huwag sana nating ikagalit dahil totoo naman. Noong mga panahong nakakulong tayo sa ating mga tahanan dahil sa COVID-19 pandemic, tila nakahinga ng bahagya ang ating kalikasan. Ang kabundukan ng Sierra Madre na hindi nasilayan sa loob ng ilang dekada ay muling nakita. Tao ang dahilan ng pagkasira ng mundo. Tao rin ang umaani ng mga epekto nito. Ang tanong, sino rin ang dapat na umaksyon? 51 taon na ang nakararaan. April 22, 1970. Ginanap ang kauna-unahang Earth Day celebration upang ipaunawa sa mas nakararami ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. And we and the world which is our home live on the brink of nuclear annihilation. Dito sa Pilipinas, idineklara ang buong buwan ng Abril bilang Earth Month sa pamamagitan ng Proclamation No. 1482 na ginagdaan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2008. Ang Sarangani ay biniyayaan ng likas na yaman na kailangan nating pangalagaan. Ang Mount Busa sa bayan ng Kiamba ay tahanan ng Philippine Eagle na itinuturing ng critically endangered species o nanganganib ng maging extinct. Kaya ipinaglalaban ng Environmental Conservation and Protection Center na ito ay madeklarang isang protected area. Kamakailan lamang muling na-discovery rito ng isang batang wildlife biologist na si Kier Michel Pitogo, ang Gatman stream frog o Pulcrana gatmani na endemic sa Mount Busa o tanging dito lamang matatagpuan. Sa loob ng halos 27 taon, inakala ng maraming biologist na tuluyan nang nawala ang populasyon nitong uri ng palaka. Kung hindi mapapangalagaan ng Mount Busa, ang Philippine Eagle at Gatman stream frogs ay mababasa na lamang sa mga pahina ng aklat ng mga susunod na henerasyon. Ang DepEd Sarangani Insider ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Earth Day. Binisita natin ang Pawikan Sanctuary sa Kiambing, Maitum, Sarangani Province. Ang Pawikan Sanctuary ang nangunguna sa pagsakip sa mga pawikan o sea turtles. Ang mga itlog nito ay ginagawang pagkain, pati ang kanilang laman. Nagiging target din sila ng mga poacher na ang habol ay ang kanilang talukab o shell
na ginagawang palamuti. Ayon kay Ginoong Sherwin Quaresma, caretaker ng sanctuary, malaki ang papel na ginagampanan ng mga sea turtle sa kalikasan. Ang kanilang populasyon din ang isang palatandaan ng kalusugan ng marine ecosystems. So, nandito tayo ngayon sa Tiambing, sa bayan ng Maitong, Sarangani Province, kung saan nandito yung ating Pawikan Sanctuary. At meron ako dito ngayong hawak-hawak ng isang olive ridley hatchling. Dalawang araw pa lang ito. We're going to release them to the wild. Babalik natin sa dagat. Kahit tayo pa ganito magbalik talaga siya. Magbalik siya. Look. Namasa ka? Mabuhay ka. Dito ka, dali. Bye-bye. Go to the wild. Go to the wild. Bye-bye. Ikaw, saan ka? Dali. Hello, sige, go. Dito ka. Kaya, mabilis. Yan yung photos na publish natin yung mga ito lang. Dito tayo. Sana po. Hindi kailangan ng isang malakihang pagkilos upang makatulong sa kalikasan. Kailangan lamang ng maliliit ngunit palagi ang aksyon na may pagmamahal at pagpapahalaga sa kalikasan. Magbabalik pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Diyan lamang po kayo. I show my commitment to Mother Earth by using tumbler instead of plastic bottles, segregating my trash, and reducing my water and energy consumption. I am committed to save the Mother Earth by joining community cleanups with my friends and family members. Use energy-efficient appliances. Support organization that against deforestation and wild animals abuse. My commitment is educating my fellow youth on how to properly act towards the environment. To be a part of the solution, not part of the pollution. My commitment to the earth is to conserve, preserve its beauty, and take a good care of my environment through planting trees and reducing plastic use. I am committed to save the earth by living in a more sustainable lifestyle. Through this, I will be able to lessen my carbon footprint and thus saving the planet from global warming. To show commitment, I use recyclable materials in my school projects that involve craft. Materials such as old clothes, plastic bottles can be turned into something useful to reduce the number of wastes. Ayan, partner, para sa kaalaman ng lahat, no? Ngayong araw ay ating pinagdiriwang ang Earth Day. Ngayon ay araw ng ating Mother Earth. Ikaw ba, partner, meron ka bang ginagawang Earth Day pledge or ano bang ginagawa mo para makatulong naman sa ating Mother Earth? Actually, partner, ang simpleng pagsasegregate lamang ng biodegradable at non-biodegradable na mga basura ang ginagawa namin sa bahay. At pwede naman din niyang gawin ng ating mga ka-insider dito sa buong dibisyon ng Sarangani sa kani-kanilang mga tahanan. Tama ka dyan, partner. Ako naman, masaya ako sa ginawa nating pag-release kanina ng mga hatchlings na pawikan dito sa Tiambing, Maitom at na-appreciate natin ang ginagawa ng bayan ng Maitom upang ma-conserve, no, at ma-preserve itong ating mga pawikan sa ating karagatan. At yan ang mga kwentong nakalap natin sa linggong ito. Abangan muli sa susunod na Huwebes sa ganitong oras ang ating muling pag-broadcast. Maraming salamat sa bumubuo ng Digital Media Creatives, Jonathan Agreda, Maiden Von Juano at sa ating Division Tech Enablers sa pangungunan ng ating ITO, Roy Ditoyato. Maraming salamat din sa ating Education Program Supervisors at Journalism Coordinators, Ma'am Lapresa Maduate at Ma'am Analisa Domingo.
Pasalamatan din natin ang mga technical team sa likod ng mga balitang tampok natin ngayong linggo. Ma'am Ruth Ramos, Sir J.M. Corpus, Sir Jezer Corpus, Sir Jason Arco, Ma'am Eden de la Cruz at Sir Dave Carl Sichon. Pinabati rin natin ang congratulations sa Upo National High School sa pag-embrace ng LR on Wheels. Maraming salamat din kay Ginoong Sherwin Quaresma ng Pa-Weekend Sanctuary dito sa Maitom at tayo ay pinaunlakan na makibahagi sa kanilang ginagawang konserbasyon ng mga pawikan. Manatiling updated sa lahat ng kaganapan sa Dibisyon ng Sarangani sa pamamagitan ng DepEd Tayo Sarangani Facebook page, sa ating website depedsarangani.info at mag-text o tumawag sa ating hotline na naka-flash sa inyong screen. At ngayon, maaari ninyong balikan ang mga kwentong naitampok natin dito sa DepEd Sarangani Insider sa ating YouTube channel. Para sa mga magulang, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa mga Learning Help Desk sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar. At sa muli, sa ngalan ng pamunuan ng Dibisyon ng Sarangani, ako si Ariel Lalisan. At ako po si Annie Rose Giorgio. Ito ang DepEd Sarangani Insider.